Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon ay susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw and happy Sunday po sa inyong lahat. Sa ebanghelyo po na ating narinig o nabasa kanina, ipinapaalala sa ating muli nito yung katotohanan na si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay. At ikalawa, yung kahalagahan naman nito sa ating buhay, lalo't higit sa ating buhay espiritual, sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat kung papaanong ang ating pisikal na katawan ay kinakailangan ng mga pagkain para lumakas, para magkaroon ng sustansya, para maligtas sa karamdaman. I guess in the same way, ganun din ang ating buhay espiritual. Kinakailangan ito na ng pagkain at walang iba kundi ang pagkain nito ay si Jesus bilang pagkain nagbibigay buhay. Ngayon, ay bakit nga ba mahalaga? Sa palagi ko po, mayroong dalawang simpleng dahilan kung bakit mahalaga si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay para sa ating lahat. Dalawang dahilan. Una po, ang si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay ay may kakayahang baguhin mismo yung buhay natin. It has the power to transform our lives. Di po baga may kasabihan, we become what we eat. So kung anong kinakain natin, yun yung nagiging resulta. Dosa nagiging epekto nito sa ating buhay. Halimbawa ay matamis. So, nagiging part ng buhay natin yung matamis. Kaya nga, pag maraming matamis, tumataas ang sugar, nagiging diabetic. So, in the same way, ganun din sa buhay natin, sa buhay pananampalataya. Kung si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay at nagiging bahagi siya ng buhay natin, may kakayahan itong baguhin ang buhay natin. Mas lalo tayo nagiging kamukha ng Diyos. Nabubuhay tayo doon sa dahilan kung bakit niya tayo nilikha. At ganun din, syempre, kaugnay nito yung buhay mismo natin, yung pakikitungo natin sa ating kapwa, yung ating ugali natin, yung ating mga pagpapahalaga sa buhay, yung pamamaraan natin kung paano tayo nagsasagawa ng mga gawain natin sa apostolado, sa mga trabaho natin at sa iba't iba nating gawain. So, si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay has the power to transform our lives. And then secondly, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Ang ganda po nito sapagkat, syempre, pag sinabi naman nating magandang buhay, kaagad-agad ang pumapasok sa isip natin ay yung buhay na maginhawa, walang problema, walang iniisip. Pero mga kapatid, hindi ito yung magandang buhay na tinutukoy dito. Magandang buhay in a sense na peaceful, yung maginhawa ang pakiramdam amidst the trials na pumapaligid sa atin. Oo, nandiyan ang pagsubok. Nandiyan ang maraming problema. Nandiyan ang maraming isipin. Mga stress natin sa buhay. Pero maganda pa rin ang buhay sapagkat alam natin, may Diyos tayong kasama. Yan si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagkaing nagbibigay buhay na magbibigay sa atin palagi ng magandang buhay. So mga kapatid, muli sa linggong ito yung ipinapaalala po sa atin na sana ito yung makita nating kahalagahan ni Jesus sa ating buhay. At kitang-kita naman natin ito sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia sapagkat sa Eucharistia, dito natin natatanggap si Jesus ang kanyang katawan at dugo. So mga kapatid, muli, sana ito yung maging bahagi talaga ng buhay natin upang sa gayon, mabago ang buhay natin at sa pamamagitan ni Jesus, mabigyan tayo palagi at makaranas tayo palagi ng magandang buhay, mapayapa, hindi malaya sa mga pagsubok, kundi payapa sa gitna ng maraming pagsubok sa ating buhay.